Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa 8 na intelligence ayon sa multiple intelligence theory at kung paano mo malalaman kung alin sa mga ito ang pangunahing intelligence ng iyong anak. Kapag kasi alam mo kung ano ang pangunahing intelligence ng iyong anak, maaari mo itong gamitin para siya ay maturuan mo pa ng mga iba't ibang bagay at mapalago pa ang iba pa niyang mga intelligence. Katunayan, ang kaalaman sa mga intelligences galing sa multiple intelligence theory ay ina-apply na sa mga paaralan sa buong mundo para mas lalong matuto ang mga bata. At dahil sa malaking impact nito sa edukasyon, mayroon ding mga kurso tungkol sa multiple intelligence theory na ibinibigay ang iba't ibang graduate school sa mundo, kabilang ang Harvard Graduate School of Education. Kaya, layunin ng video na ito na ikaw ay matulungang malaman ang pangunahing intelligence ng iyong anak para ito ay iyong magamit sa pagtuturo sa kanya. Para sa iba pang kaalaman at tips sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka sa channel na ito. Walang standardized test na sumusukat sa iba't ibang intelligence ng mga bata. Ang best way o pinakamagandang paraan para matukoy kung aling intelligence ang mas developed sa isang bata ay ang pag-obserba o pagmamasid sa bata. Dahil ang mga ginagawa ng iyong anak sa kanyang free time ay maaaring indikasyon kung alin ang pangunahin o malakas niyang intelligence. At ang mga halimbawa kung paano gamitin ang pangunahing intelligence ng iyong anak sa pagtuturo sa kanya ay tatalakayin natin mamaya. Sa ngayon, narito ang 8 na intelligence ayon sa multiple intelligence theory. Una, linguistic intelligence o ang pagiging word smart. Ang batang word smart ay sensitibo sa mga tunog, ritmo at kahulugan ng mga salita at nagagamit niya ang mga salita para sa epektibong pagsusulat at pagsasalita. Ito yung batang madaldal, magaling siya magkwento at magaling gumawa ng kwento. Magaling siyang magpaliwanag, kaya niyang sabihin o isulat ang kanyang nasa sa isip sa paraang naiintindihan ng iba. Kung word smart ang iyong anak, maaari mong mapansin na ang iyong anak ay mahilig magbasa o kaya ay mahilig magsulat o mahilig siyang magkwento. Kabilang sa mga posible niyang career o trabaho sa kanyang pagtanda ay ang pagiging poet o manunulat ng tula, journalist o manunulat ng balita, playwright o manunulat ng mga plays sa entablado at dahil magaling siyang magpaliwanag at magsalita, pwede rin siyang politiko. Para sa dagdag pang kaalaman, ang inaasahang normal na nagagawa ng mga bata patungkol sa pagsasalita ayon sa kanilang edad ay tinalakay sa mga naunang video. Mayroong video para sa mga mas bata sa 2 taong gulang at mayroon din para sa mga batang 2 years old hanggang 5 years old. Pangalawa, logico-mathematical intelligence o ang pagiging number smart. Ang batang number smart ay magaling makadetect o makapansin ng mga pattern. Pwedeng logical pattern o kaya pattern sa mga numero at kaya niyang makaintindi ng mahabang pagkakasunod-sunod ng logical thinking. Ito yung batang agad naiintindihan ng konsepto ng cause and effect o kung bakit ang isang pangyayari ay ang resulta ng isang naunang pangyayari at mabilis din niyang naiintindihan ang mga konsepto sa math. Kung number smart ang iyong anak, mapapansin mo na nag-e-enjoy siya sa mga math problems at dahil ang logico-mathematical intelligence ay tumutukoy din sa mga batang magaling mag-isip ng lohikal na solusyon, kasama rin dito ang iyong anak na napapansin mo na mahilig mag-solve ng mga puzzles o mga palaisipan. Kabilang sa mga posible niyang career ay ang pagiging mathematician, accountant, statistician, scientist, computer programmer at analyst. Pangatlo, musical intelligence o ang pagiging music smart. Ang batang music smart ay kayang gumawa at mag-appreciate ng pitch, rhythm, melody at iba't ibang klase ng musical expression. Ito yung batang magaling gumawa ng mga melody at mahusay mag-pick up ng tono at ritmo ng tugtog. Kung music smart ang iyong anak, mapapansin mo na mahilig siyang kumanta o gumawa ng mga beats at mahilig din siyang gumamit ng mga musical instruments. Kabilang sa mga posible niyang career ay ang pagiging singer, instrumentalist, composer, music critic o producer. Bago tayo magpatuloy, paalala ng video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor
doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Pang-apat, spatial intelligence o ang pagiging picture smart. Ang batang picture smart ay may kakayahang makita ang mga visual pattern at kaya rin niyang i-orient sa space ang kanyang nakikita. Magaling siyang mag-imagine ng mga disenyo. Nakikita niya sa isip niya ang tamang pagkakaposisyon ng mga bagay para sa mas magandang kalalabasan. Kung picture smart ang iyong anak, mapapansin mo na siya ay mahilig mag-drawing o kaya ay magpinta o gumawa ng iba't ibang bagay gamit ang clay o buhangin. Kabilang sa mga posible niyang career ay ang pagiging painter, sculptor, navigator, interior decorator, architect. Panglima, bodily kinesthetic intelligence o ang pagiging body smart. Ang batang body smart ay may mahusay na pisikal na kakayahan. Kabilang ang mahusay na koordinasyon at balanse, matinding lakas, nakakabilib na bilis at nakakahangang flexibility. Ang mga kakayahang ito ay nagpapahintulot na magamit niya ang kanyang katawan para sa pag-express ng kanyang sarili at para magawa niya ang kanyang goal o makamit ang kanyang layunin. Ito yung batang kayang kontrolin ang iba't ibang parte ng kanyang katawan para magawa ang gusto niyang gawin. Halimbawa, na igagalaw niya ang kanyang kamay o ang kanyang paa para gumawa ng mga mahusay na kilos o kaya ay pinong kilos. Kung body smart ang iyong anak, maaaring siya ay sobrang likot. Magaling siyang umakyat, tumakbo, tumalon. Maaaring mahilig siyang maglaro ng sports. Maaari rin na magaling siyang sumayaw o mag-gymnastics. At maaari rin na mahilig siyang lumikha ng mga bagay gamit ang kanyang kamay. Kabilang sa mga posible niyang career ay ang pagiging dancer, actor, athlete, sculptor, mechanic o surgeon. Pang-anim, naturalist intelligence o pagiging nature smart. Ang batang nature smart ay sensitibo sa mga natural na pangyayari at kaya niyang pangalanan at i-classify ang maraming klase ng hayop, halaman at mga minerals. Kung nature smart ang iyong anak, maaaring mahilig siyang mag-alaga o makipaglaro sa mga hayop o kaya mahilig siyang magtanim at mag-alaga ng mga halaman. At mapapansin mo na mukhang interesado siya sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya minsan ay mapapansin mo na kapag kayo ay namamasyal, madalas siyang tumigil para masusing tingnan ng mga bagay sa kanyang dinadaanan. Kabilang sa mga posible niyang career ay ang pagiging isang biologist, geologist, meteorologist. Pampito, interpersonal intelligence o ang pagiging people smart. Ang mga people smart na bata ay kayang basahin ang mga tao sa kanyang paligid. Natutukoy niya ang mood, motivation at ang intensyon ng mga tao sa kanyang paligid. At base sa kaalamang ito, na-a-adjust niya ang kanyang pagkilos. Kaya kaya niyang makibagay sa mga tao sa iba't ibang sitwasyon. Kaya madali siyang kagiliwan ng mga tao. Kung people smart ang iyong anak, mapapansin mo na ang dami niyang kaibigan. Hindi siya mahiyain at hindi siya natatakot sa mga pagtitipon kahit hindi niya kilala ang mga tao dahil mabilis siyang makipagkaibigan. Kaya komportable siyang sumali sa mga group games o larong kinabibilangan ng maraming bata. Kabilang sa mga posible niyang career ay ang pagiging therapist, guidance counselor, salesperson at politician. Pangwalo, intrapersonal intelligence o ang pagiging self-smart. Ang batang self-smart ay alam ang kanyang sariling kakayahan at kahinaan. Alam niya ang kanyang mga intelligences. Alam din niya kung ano ang kanyang mga gusto at alam din niya ang kanyang mga komplikadong pansariling emosyon. Tapos, ginagamit niya ang lahat ng mga kaalamang ito bilang patnubay sa kanyang pagkilos. Kung self-smart ang iyong anak, mapapansin mo na parang mahilig siyang mag-daydream o madalas mo siyang makitang malalim ang iniisip. Komportable siya sa pagiging tahimik at mag-isa. Pwede mo ring mapansin na mayroon siyang kakayahan na hindi maging padalos-dalos sa kanyang mga ikinikilos at iniisip muna niya kung ano ang kanyang gagawin. Kabilang sa mga posible niyang career ay ang pagiging counselor, writer, researcher, entrepreneur o may sariling negosyo, private investigator. Pero dahil sa kanyang pagtanda ay alam niya at komportable siya sa kanyang sariling kakayahan at kahinaan, makakapili siya ng career o trabahong angkop sa kanyang kakayahan at magiging maayos siya sa kung anuman ang kanyang pipiliing career o trabaho. Lahat tayo ay mayroon ng lahat ng 8 na intelligences na ating tinalakay. Iba-iba nga lang ang kapasidad natin sa ilalim ng bawat intelligence na ito. Karaniwan ay mayroon tayong
yung pinakamalakas na intelligence. Pero pwede rin na mahigit sa isa ang malakas nating intelligence. Base sa ating mga tinalakay, ano ang napapansin mong pangunahing intelligence ng iyong anak? O kung mahigit sa isa ang malakas niyang intelligence, ano-ano ang mga ito? Pakishare mo ito sa comment section sa baba. At pwede mo ring ikwento ang iyong experience ukol sa kanyang intelligence. Paano makakatulong ang iyong kaalaman tungkol sa intelligence ng iyong anak? Mas mabuting ma-identify mo kung alin ang pinakamalakas na intelligence ng iyong anak dahil magagamit mo ito para siya ay maturuan ng iba pang mga bagay. Halimbawa, kung ang iyong anak ay music smart, mas madali niyang matatandaan ang mga mahirap na lessons sa school gaya halimbawa ng rules ng grammar sa pamamagitan ng kanta ukol dito kaysa sa kung ang rules ay nakasulat lamang at babasahin lang niya. Pwede mo rin itong gawin sa mga math concepts. Halimbawa, mas makabubuti kung kakantahin ng iyong anak na music smart ang multiplication table kaysa sa kung babasahin lang niya ito at i-memorize. Kung halimbawa namang body smart ang iyong anak, maaaring makatulong kung hahayaan mo siyang tumayo, maglakad, tumalon-talon o magsayaw habang tinuturuan mo siya imbis na pilitin mo siyang umupo ng matagal. O pwede kang gumawa ng mga special hand movements na pwede niyong gawin kapag mayroon kang itinuturo sa kanya. Tapos, tungkol naman sa mga intelligence na hindi masyadong naoobserbahan sa iyong anak, dahil tinalakay na natin ang lahat ng klase ng intelligence, matutukoy mo na kung ano ang mga intelligence na hindi malakas sa iyong anak. At kung gusto mong maging malakas siya sa mas maraming intelligence, maaari kang makapag-isip ng mga activities para mas ma-develop ang mga mas mahina niyang intelligences. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.